Okay, magandang gabi sa ating lahat. Nayaan ko po na lahat na tayo po'y tumayo. Tayo po'y mag-umpisa na sa ating gawain. Tayo po'y kakataragsan ka. Sama-sama po tayo. Dinadalangin namin na maging mga ibatangan members, paalala mo sa kanila, Panginoon Lord, na ito pong araw na ito ay araw na pananalangin para sa iyo, Panginoon Lord. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po yung patuloy na maglingkod, magpupuri sa ating Panginoon. Awitin natin ang tanging ito.
Kadakilaan mo, di mapapagpayan. Oh, Jesus, wala nang ibang sasabayin. Ikaw lang, O palakpakan po natin ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay, tayo itadama sa ating announcements. RM Sunday City Worship Service po every Sunday at 2 p.m. Sa Sunday po nagaganapin speaker po natin si Pastor Manny. Ang worship speaker po natin si Pastor Mayla Castro. Ang worship leader po natin is si Jasmine Barbo na po yan. Thanks and offering encouragement sa Maricar Patricio, Asher, Brother Ray na Rosana, Flowers Punks na Ray Ronnie Santos. Ito po yung mga, sa 7 last word po, ito po yung mga sa April 16, gaganap na 6 p.m. Speakers po natin, yan si Pastor Mayla, Jasmine, Christita, Pastor Manny, Sister Leonie, Sister Susan, Brother Rinan Rosana, worship leader Mary Joy, and Asher Boy Adrian. And Easter Sunday service, He is risen, April 20 at 5 a.m. And but no midweek service on April 17, and mag-resume po tayo sa April 24. Yan po, ating ITAC meeting mission is still na papatuloy po ito at tuloy-tuloy. Inaanyaman po na bawat kapisanan na sumuporta dito po sa ating mission na gawain. And in preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving and an opportunity to honor God by giving 1 day's income as love offering for His work in our church. Ito po yung harvest week natin, it's April 13. Ito po yung ating anniversary po. Title po ay Passion for God, Compassion for People, 22nd anniversary, April 27 po, at 3 p.m. po. Ayan po, ito po yung gawain ng YMO, National Conference, sa May 24, Saturday sa Cathedral po ito. Meron siyang registration fee, 500 per head, with lunch. Online registration po is posted on NYMO FB page. Ayan po, hindi po kung tatagal at tayo po tayo po itadako sa ating testimony na dadalhin ni sige ako muna. Sige. Ayan po, ipapasalamat tayo sa Panginoon. Siyempre, di niya ako pinabayaan. Ayan, binibigyan niya pa rin ako na panibagong araw. And also, He provides everything. Always siya nagpo-provide. Ayun nga, hindi niya ako hinayang magkasakit. Sige. Okay, tayo po yung dadami sa dahil wala na pong testimony. Ngayon, sa ating speaker ngayon na umabot pa, parang hindi kala ko aabot sila. Tawagin pa natin si Sister Maricar Patricio. Magandang gabi po sa ating pong lahat. God is good. In all the time. Yan, God is good po talaga all the time. Tunay po na muntik po talaga akong mali. Kasi umuwi pa po ako ng bahay na lang. Init po kami na. Yun po,
Samahan niyo po akong makibuklat. Tayo pong lahat po ay tumayo at samahan niyo po akong makibuklat sa mga Tagalasya verses, chapter 1, verses 11 to 24 po. Paano naging apostol si Pablo? Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko ay hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Verse 13, hindi kaila sa inyo kung paano kumamuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y pasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nakikitan ko ang maraming kasunod ko at ako'y lubhang masundid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang maipangarap ko siya sa mga hindi. Hindi ako sumangguni sa sinumang tao. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kami nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ng sinusulat ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng mananampalataya ang dating sinisikat niyang wasakin, kaya't nagpuli sila sa Diyos dahil sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon Lord sa gabi pong ito, Panginoon, na muli. Pinagpagpunin po ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung magkaroon kami ng mga salita. Lord, nagpapalinis po kami, Panginoon, ng pagmasiyasat sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, ikaw po siyang manguna sa aming gawain, Panginoon. Ginawa, Panginoon, na yung salita, Panginoon, ano po, dahil Panginoon, Lord, ginawa, Panginoon, hindi mo niyo po sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papulo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang title po ng ating pong pag-aaral ngayon ay Terrorist to Evangelist. Diba, kilala naman po natin si Pablo, dati siyang mang-uusig ng mga mananampalataya. Isa siyang terorista kung tatawagin po natin kasi hindi lang po talaga niya pinapakulong yung mga mananampalataya noon, pero ginagawa niya rin po ito na ipapatay o patayin po sila. Terrorist to Evangelist. Nang may pangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus at matanggap ito ng mga hindi, lumitaw ang katanungan kung isang hindi ba na nanalig kay Kristo ay dapat pang pailalim sa kautusan. Hindi na dapat. Kasi di ba dati, kautusan yun yung talagang sa lumang tipan yun yung katuruan pa mula kay Jesus hindi na talaga dapat. Ang layunin ng sulat na ito ni Apostol Pablo ay ang panunumbalik sa tunay na pananampalataya, ang mga nadaya ng maling katuruan, inihahalimbawa niya ang kanyang buhay sa kung paano siya pinili at ginawa ng Panginoon ginamit ng Panginoon sa paghahayag ng mabuting balita. Una po dalawa po ang key points po natin ngayon. Sa una po, Paul's past and transformation. Sabi po dito sa verse 11 to 16 po ito. Sinabi dito ni Apostol Pablo na ang kanyang inihahayag ay hindi galing sa kathanang tao, kundi galing sa Diyos. He emphasized that he did not receive it from any person, nor was he taught it, but through a revelation of Jesus Christ. Paul describes his past bilang isang zealous prosecutor ng simbahan. Sa kanyang kapanahunan bilang isang Pariseo. But in God's grace, he acknowledges that God who set him apart before birth at tinawag siya by grace ng Panginoon at hiniyag sa kanya ang mabuting
balita. Hindi po ba alam natin na kilala natin si Pablo bilang isang mang-uusig, di po ba? So, tinawag siya ng Panginoon hindi lang dahil sa meron siyang talento, pero bago pa man siya ipinanganak, ay alam na ng Diyos kung paano siya gagamitin at gagamitin siya para sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ganoon din po tayo. Hindi lang po tayo nakaupo dyan, hindi lang po tayo nagsimba lang dito, pero tayo rin ay pinili at tinawag ng Panginoon katulad po ni Apostol Pablo. At ang bawat isa sa atin po ay gagamitin po ng Diyos para po sa kanyang kapurihan. Marami na po tayong mga trainings po, di po ba? Marami na rin po tayong mga inatinan na mga activities sa iba't ibang sa churches po ng IRM. Pero yung kailangan lang po talaga natin gawin. Kasi si Apostol Pablo, nung siya'y tinawag po, di po ba? Siyempre, yung dati niyang ugali is mang-uusig, di po ba? So, meron po tayong dati rin ugali na, baga parang nahihiya po tayong makipag-ano po sa mga tao or may mga, kasi ako personally, ang ano ko dati, nagsisimba naman po ako dati. Nag-ano po ako ng simbang gabi. Pero nung time na nagkaroon po ng mga problema sa pamilya, yan, yan ako nung yung tatay. Kumbaga parang ang naging ano ko noon is wala, siguro talagang Diyos. Hindi talaga buhay ng Diyos, kaya hindi na ako magsisimba. So, tinawag ako ng Panginoon, muli ako nakakilala year 2013 sa Tanay na po. Kumbaga parang may mga taong lumalapit sa akin like si Ate Marcel or yung dati ko mga kilala sa Tanay na, uy, magsimba ka, ganito ganyan, makikinig ka lang. Talagang lagi ko pong sinasabi na saka na, pag banal na ako, saka na kapag ganito na yung mundo, kapag ka nakita ko na kumitilo sa isang tao yung Diyos. Kumbaga parang meron akong sa puso ko na yung hindi siya hesitant eh. Kumbaga, ano siya eh, nire-refuse ko na yung isang bagay na dapat tinatanggap ko pala. So, si Apostol Pablo, syempre, nung tinawag siya, hindi naman, siguro meron din siyang feeling na ito yung ginagawa ko dati, tapos gagamitin ko sa ganitong hakbang or ganitong pinapagawa mo sa akin, di ba? Parang, syempre, pero nandun pa din yung pagsunod ni Apostol Pablo. Naging seryoso siya dun sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Naging seryoso siya sa pag-follow sa pinapagawa ng Panginoon. Ano ba ang purpose ng Diyos sa revelation kay Pablo? Ito ay para maihayag ni Apostol Pablo ang mabuting balita sa mga Hentil sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at hindi para sa kautusan. Kung dati, inuusig siya, masugid siyang tagapagtugid. Hindi na namin sugat. Kung dati, masugid siyang tagapagturo ng kautusan, ngayon siya naman ang tagapagturo ng mabuting balita galing kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na si Kristo ay namatay para sa iyo at sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, Paul's authority and testimony. He emphasized that he did not immediately consult with any man, nor did he go up to Jerusalem to the apostles before him. Sinabi niya na hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa pagkipagtagpo sa atin ng Diyos, ang encounter niya sa daang Damascus to demonstrate his independence before God. So, si Pablo po, di po ba, nung time na siya ay nag-uusig, di ba, inuusig niya, hinahabol niya yung mga disipulo ng Diyos sa papuntang daang Damasco, doon niya na-encounter yung God at nagpakita sa kanyang mga mata. So, hindi nakikita ng mga kasama niya, pero siya, nandoon yung pakikipagtagpo ng Diyos sa kanya. Siya ay pasumandaling binulag ng Diyos at ipinakita at sinabi sa kanya ng Diyos na ako itong inuusig mo. Ako ito yung totoong Diyos. Kasi nakita ng Diyos yung heart niya. Nandun yung power, nandun yung authority dun sa katauhan ni Pablo. Bakit? Kasi nakita ng Diyos ang kanyang puso. Ito palang anak ko na ito ay napaka-dedicated sa kanyang ginagawa. Itatama ko ngayon ang puso mo para sa kapurihan ng Diyos. Yung authority niya bilang mamahayag ay na kay Pablo na tinama na lang ng Diyos ang kanyang puso
at binigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos at mamamahayag sa mga tao ng magandang balita. Yung dating namamalakay ng kautusan ay naging tagapagpahayag ng biyaya ng galing sa Diyos upang mag-glorify ang Diyos. The churches glorified God because of Him, recognizing the power of His testimony. In this passage, Paul gives us a picture of God's transforming grace by relating His story from terrorist to evangelist. Diba, yung sa sa 24, yung verse 24, yung mga taong mananampalataya, itong taong to dating nang-uusig sa atin, dating nanguhuli sa atin, dating tayong nire-review, pero itong taong to ngayon, ito yung nagiging tagapamuna natin para magpahayag ng mabuting balita ng Diyos. Conclusion po, una po, the gospel source. Ang gospel po ay galing po sa Biblia. Ito po ay totoo at hindi po dapat natin po itong ikahiya. Naalala ko po yung ng siko, di ba? Madami po yung bata po, di ba? Actually, kung titignan po natin sa census, mas malaki po talaga yung bilang ng mga bata po eh. Kumbaga, yes, nandun po yung training, di po ba? Merong mga training ang teachers, hindi nga po lahat eh. Pero nandun po yung action, di po ba? Yung seryosong paghahayag ng mabuting balita para sa mga bata. At naniniwala po ako na kaya din po natin yung gawin sa kabataan man, sa YM o sa Calcam po. Pangalawa po, God's grace and transformation. Si Apostol Pablo, dati po siya nanguusig. Tayo din po, meron din po tayong ibang pagkatao noon. Pero ngayon, binago na po tayo ng Diyos. Sinabi na po doon sa may 2 Corinthians po, diba? 5:17. Tayo ay bago na. Wala na yung dating pagkatao, tayo ay bago na. So, dapat maipakita din po natin kung sino po tayo at tayo po ay mga anak ng Diyos. At dapat po natin itong ipamalita po para sa ibang mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ang pangatlo po, call to action. Diba? Call to action. Tayo po ay tinawag para atin pong i-act, diba? I-apply yung ating pong narinig, yung ating pong natanggap na biyaya na galing po sa Diyos. Wag lang po natin na sariling po natin, wag lang po na hayaan lang po natin na attend po tayo dito, di po ba? Baka po yung pagkatawag po sa atin, hindi man po dun sa paghahayag sa mga bata, paghahayag sa Calcab kabataan, di ba po, o sa YMO, hindi man po doon sa pagtuturo tayo tinawag. Pero meron din po ibang way, yung pagbibigay sa simbahan o pag-i-invite po. Baka dun po meron po tayong calling power po para makapag-invite po tayo ng iba pong mananampalataya po dito po sa ating pong simbahan. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon Lord sa ipong mga salita na ang pong narinig, Panginoon Lord. Nawa Panginoon, ikaw po ang siyang tumilos sa bawat isa sa aming Panginoon Lord. At tunay po Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, Panginoon Lord. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa iyong kapulihan, Panginoon Lord. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa iyo, God. Salamat po, Ama. Sa po namin binabalik ang lahat ng papuri po. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe. Then, sa Marika, tayo po'y dala ko sa atin. Tayo sa napulong na. Asher po, pati siya na pagkasa. Nais kong ikaw pagulain mo. Ihirap ito ang mabuting hari. Sa kanyang pagsabay pagbubuhay. Kaya pag-pray po natin yung mga Lord. Lord, maraming salamat Panginoon sa blessings na amin po natatanggap sa araw-araw. Panginoon, pagpalain niyo po ang nagbigay at gayon na rin po yung hindi nagbigay. At na magamit ito sa pagpapalago ng misyon ng inyong simbahan at ibalik niyo po ito sa kanila na siksik, liglig at ang kapag.
Okay, inanya ako po lang na tuloy at tayo po ibanako na sa ating closing song. Yun. Lahat ng papuri, pagluwalhati, ay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat sabi niyo nga po sa iyong mga salita, our great commission is to share and spread the word of God. Yan naman talaga, Panginoon, yung nais mong gawin po namin habang kami po'y naandi dito sa lupa. And Lord, tunay nga po na hindi lamang po sa mga masamang tao, Panginoon, ikaw ay nakatunghay, Panginoon, sapagkat alam ko po, Panginoon, na ito rin po mga taong ito ay gagamitin niyo po para sa mga tao po wala pong pagkakilala sa iyo, Ama. Na sila po ay makakilala at ang buhay po nila ay magamit, Panginoon. Lord, sa gabi po ito, minsan pa, nagpapaalala po kayo sa amin na ang paglilingkod hindi po ganun kadali, Panginoon. Pero kung naandun po yung compassion, naandun po yung aming puso, yung totoong paglilingkod, Panginoon, kasi wala naman talaga, Lord, maitatago kami sa inyo. Lahat hayag yan, Panginoon. And Lord, alam niyo po ang kalagayan ng aming pong puso. And Lord, naandun po yung urgency, naandun po yung Panginoon, yung nais niyo po na ito po ngayon ay magawa na po namin, Panginoon, sapagkat malapit ka nang dumating. And Lord, dalangin po namin, tulungan niyo po kami na habang may malakas pa kaming katawan, habang kaya pa namin magsalita ng maayos, habang kaya pa namin maglakad, Lord, ay magampanan po namin, Panginoon, yung isang pribileyo na ikaw po ay mapaglingkuran. Yung po yung maabot po yung mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Ama, hindi lamang po sa mga bata. Bagkus, Lord, doon din po sa mga matatanda, katulad po ng mga kabataan, kababaihan, YMO, kalalakihan, Panginoon. Lahat, Lord, wala pong pinipili. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na lahat po na amin pong naririnig ay may apply po namin sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya, Panginoon, gawin dito. Samahan niyo po kami na lahat po na aming napapakinggan, natututunan, lamang po sa mga messages na naririnig po namin, mismo sa aming sarili, may apply din po namin, Panginoon. And Lord, we pray, tulungan niyo po kami na magampanan po itong ministeryong ito. Maabot ang mga tao po na walang pagkakilala sa iyo, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus, ang lahat na anak ng Diyos, sa nagsabi ng Amen. Amen. The Lord
walang ibang sasambahin